Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah al-Qiyamatus Sugra. So doon sa mga tanda ng araw ng paghukom, maliliit na tanda na maaring nangyari na noon at nagpapatuloy ngayon o nangyari noon at magpapatuloy sa susunod pang mga panahon o paulit-ulit na mangyayari. Ang sumunod na tinukoy, ikhtilalul makayis. Ikhtilal, tining kumbaga pagkabaluktot o pagbabago sa makayis. Makayis, ito yung standard ng kabutihan o batayang moral ng mga tao kung anong itinuturing nila na tama o mali. So ito'y mababaluktot. At syempre may kinalaman na rin ito doon sa tinatalakay natin sa mga ginagawang pagliligaw ni Satanas sa mga tao na binabaluktot niya ang tama na bumumukha itong mali. Kumbaga binabaluktot niya ito sa pananaw ng mga tao. At ang mali naman ay binabaluktot niya sa pananaw ng mga tao upang magmukhang tama. Akbar na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal makayis allati yuqawwimu bihar rijalu tukhtal qabla qiyamis sa'a. Ipinabatid sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga panuntunang moral na sa pamagitan nito ay nagiging matuwid ang tao ay mababaluktot bago pa dumating ang araw ng paghuhukom. Fayaqbalu qawl al-kadhib wa yusaddaq. Fayuqbalu qawl al-kadhiba wa yusaddaq. Na sa mga panahon na ito, tatanggapin ng tao ang kasinungalingan at paniniwalaan nila ito. Wa yaruddu alas-sadiqi khabrahu. At pasisinungalingan naman ng mga tao ang sinasabi ng makatotohanan. Wa yu'tamanul khawana alal amwali wal a'rad. At ang mga mapanlinlang, sila ay pagkakatiwalaan sa yaman at karangalan ng mga tao. Wa yakhunul umana wa yattahimun wa yuttahamun. At ang mga matatapat naman, sila ay ituturing wa yukhawwanal umana wa yuttahamun, ituturing na traidor o hindi mapagkakatiwalaan ang mga mapagkakatiwalaan at sila ay pagbibintangan ng kung ano-ano. So ganito nga kabaluktot ang mangyayari na kumbaga pagbabago sa pamantayang moral ng mga tao. At sa panimula pa lamang na ito ni Sheikh Omar Al-Ashqar rahimahullah, nalalaman natin na nangyayari na ito sa panahon natin ngayon. Pinaniniwalaan ng sinungaling at pinasisinungalingan ng makatotohanan, at ang mapanlinlang ay pinagkakatiwalaan sa yaman, sa pamumuno at iba pa. At mangyayari nga na magsasalita ang mga tao na kumbaga, wala namang nalalaman o hindi naman mahalaga ang kanilang opinyon, hindi naman hinihingi ang kanilang opinyon, o wala silang sa posisyon upang magkaroon ng opinyon. Ibig sabihin, wala silang kinalaman sa bagay na ito na kahit na ano. Pinagsasalita sila tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa pangkalahatan ng mga tao. Ito na nga yung mga nagmamarunong, nagpapatwa, nagbibigay ng kanilang hatol, at maring lumilitaw sila sa iba't ibang anyo. Mga terorista unang-una, o mga nagmamarunong sa relihiyon, o kaya mga mangangaral ng Islam na lumalampas sa kanilang mga hangganan, na inihanay na nila ang kanilang mga sarili sa kibarul ulama, o kaya mga tao na kumbaga wala naman talaga sa larangan ng Islam ang kanilang larangan. Halimbawa mga vlogger, trabaho niyan magpatawa para kumita o nabang pagpapapansin. Pero kalaunan kapag
Nagsawa na sila sa pagsikat sa pamagitan ng pagpapatawa o nagsawa na sila sa pera na natatanggap nila. Gusto naman nila magkamit ng kabanalan, kaya umaasta naman silang banal o maalam sa relihiyon. Kumbaga lahat ng ito ay ginagawa nila para lang matupad yung kanilang hamon sa kanilang mga sarili na makamit ang kanilang mga pangarap na sumikat, yumaman o makilala sa kabanalan. Kasi mga bagay ito na kumbaga hinahangad talaga ng mga tao. Kaya nga sinasabi noon, hanggang ngayon naman, si Bill Gates, siya ang pinakamayamang tao sa loob ng napakahabang panahon. Pero ngayon pang ilan na lang siya. Kasi ang ginawa ni Bill Gates, dinonate niya yung malaking bahagi ng kanyang yaman sa charity. Bakit? Kasi may iba na namang target si Bill Gates. Nobel Peace Prize at iba pang mga pagkilala sa kabutihan ng tao. Kaya yung mga vlogger na bandang huli mag-aastang banal o kumbaga pati usapin sa relihiyon pinanghihimasukan, magsasalita na rin sila tungkol sa Islam, ayun ang gusto nila. Sawa na sila sa yaman o pera o kumbaga kasikatan, impluensya, gusto naman nila ng kabanalan at yun naman yung kanilang pinagsusumikapan. So may yung mga tao nga na ganito. Wala naman silang nalalaman at hindi naman sila dapat nagsasalita tungkol sa mga bagay na ito. Hindi kailangan ng kanilang opinyon. Wala sila sa posisyon, pero nagsasalita sila sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa pangkalahatan sa mga tao. Wala yukaddimuna illa al-ara al-fajja. Na sa kanilang pagsasalita, wala naman silang ibinibigay liban na lamang sa kanilang mga opinyon. At hindi lamang opinyon na benign o neutral, opinyon pa ng tanga ang kanilang ibinibigay sa mga tao. At syempre, dahil ang mga tao ngayon sa banala, wala silang critical thinking. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, sa panahon ng TikTok, sa panahon ng Facebook, sa panahon ng vlogging, sa panahon ng pagsikat. Kung anong trending, yun ang susundan ng mga tao. Hindi na nila hahangarin ng katotohanan. Hindi na nila hahanapin kung ano ba ang totoo sa mga bagay-bagay. Kung saan sila masaya o magaan ng kanilang pakiramdam o kung saan mayroong pagsikat, kung saan may pakinabang, yun ang opinyon na kanilang pangahawakan. Yun ang kanilang pangahawakan. Sukdulang maging tanga sila. Sukdulang maging tanga sila. Siyempre, maaring hindi naman nila inaamin na tanga talaga sila. Kasi tiwala sila masyado sa kanilang mga sarili. Pero kanilang mga pinagsasabi na wala namang, kumbaga, anumang pagsangguni sa mga batayan sa Islam, kumbaga, wala talaga. Tanga lang ang maniniwala rin sa kanila. Yun nga nangyari ngayon sa panahon natin ngayon. Maraming tanga. Maraming gumagraduate ngayon ng kolehiyo. Maraming nagpapakilala na mataas ang IQ. Maraming nagpapakilala na may honor sa eskwelahan, pero bobo, pero tanga. Kasi wala sa batayan ang kanilang mga pananaw. Hindi sila nasanay na kumapit sa batayan. Kaya nga wala yahiduna illa lil umuri al-muawwija. Ito mga tao na ito na nagsasalita o nakikialam sa mga bagay-bagay na hindi naman nila dapat pinanghihimasukan, syempre sila ay naggagabay din tungo sa mga pagkaligaw. Kasi nga itong hadith, iniulat ni Imam Ahmad at Ibn Majah, gayon din sina Imam Al-Hakim mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati alan nasi sanawatu khadaat o sanawatu khaddaat. Darating sa mga tao ang mga taon o mga panahon ng panlilinlang. At sa ganitong pagkakalahad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong sanawatu khaddaat, maraming taon. At maaring itong mga panahon na ito ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na. Kapag nagsimula ito, tuloy-tuloy na ito.
Pero syempre, itong sanawatu khaddaat na ito, mga panahon ng panlilinlang o ng mga mapanlinlang, syempre, maaring meron pa rin ng ilan na makatotohanan. Pero nangyayari nga, hindi nangingibabaw ang mga tao na makatotohanan. Nangingibabaw ang mga sinungaling at manloloko sa pamumuno o sa kasikatan, mas kinikilala sila ng mga tao, kumbaga. Kasi sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusaddaqu fiha al-kadhibu. Patototohanan sa mga panahon na ito ang sinungaling. Wa yukaddabu fiha as-sadiqu. At pasisinungalingan naman nila sa mga panahon na ito ang makatotohanan. Yung nga, sanawatu khaddaat, mga panahon ng panlilinlang, mga panahon ng mga mapanlinlang na mangingibabaw nga rito talaga ang kasinungalingan. Hindi dahil sa, kumbaga, makapangyarihan yung sinungaling. Bagkus ang mga tao ang nagbibigay ng kapangyarihan sa sinungaling na ito. Ang mga tao ang nagbibigay ng kapangyarihan sa sinungaling na ito na mangibabaw ang kanyang kasinungalingan. So tingnan nyo nga yan, palagi sa Facebook, di ba? Nagtatalong ulama at ang mga mangmang. At yung mga mangmang na mangangaral na may hawak din sa mga mangmang na katuruan, kaya naman sila nagkakaroon ng lakas ng loob. Kaya sila naninindigan sa kanilang kamalian. Kasi nga, yukaddabu fiha as-sadiq o yusaddaqu fiha al-kadhib. Na pinasisinungalingan nga ang makatotohanan ng ulama, hindi sila pinapaniwalaan at pinatototohanan ang sinasabi ng sinungaling na vlogger kasi may pagsikat sa pagsuporta sa kanya. So ganito ang nangyayari sa panahon na ito ng sanawatu khaddaat, mga taon, panahon ng panlilinlang. Nagahari ang mga sinungaling hindi dahil sa makapangyarihan yung sinungaling. Minsan nga, hindi mo alam saan nanggaling yung gagong yun eh. Bigla lang yung lumilitaw eh. Hindi naman galing sa makapangyarihang pamilya. Hindi naman nanggaling sa marangal na pamilya. Galing pa nga minsan sa mga kaduda-duda, mga pinanggalingan ng mga angkan sa kanilang mga yaman. Pero bigla-bigla na lang nagsasalita tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa akida, sa baluktot na interpretasyon dito, o kahit sa politika, nangihimasok. Na wala namang ni high school, hindi nakagraduate yung mga tarantadong yan eh. Tapos ngayon, tatakbong congressman, tatakbong politiko. Anong aasahan sa mga tao na yan? Pero yun nga, yusaddaqu fiha al-kadhib. Patototohanan, paniniwalaan, susuportahan ang mga sinungaling, wa yukaddabu fiha as-sadiq. At pasisinungalingan naman ang mga makatotohanan. So tingnan nyo, tuwing nang magbabanggaan ang kamalian at ang katotohanan sa social media. Halimbawa, ang scholar nagsasalita, puro dalil, Quran, Sunnah, Aqwalul Ulama, sa ganitong tamang konteksto, ganito dapat. Pinaliliwanag nila bakit mali yung panig ng iba. Pero yung mga mangmang, nakampon ng mga vlogger, anong katwiran nila? Perpekto yan, hindi yan nagkakamali. Sinong gago yung nagsabi sa kanila ng ganun? Sila-sila lang. Sila-sila lang. Na ginagawa na nga lang nila yun, naniniwala talaga ako siyempre. Katulad ng paano natin tinatalakay yung tungkol sa panliligaw ni Satanas. Ayun na nga yung isa sa mga manifestation kung paanong binabaligtad ni Satanas ang mga bagay-bagay. Ang mali, pinagmumukha niyang tama, at ang tama ay pinagmumukha niyang mali. At bukod dito sa usapin ng pagpapatotoo, siyempre nabanggit din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito ang tungkol sa pagtitiwala. Pagtitiwala. Kasi itong paniniwala, kumbaga o pagpapatotoo, maaring ito malawak, general. Pero mas specific na usapin dito sa pangingibabaw ng mga sinungaling at mga hindi mapagkakatiwalaan ay ang usapin ng amana o mga pagtitiwala. At pangunahin nga sa amana ang pamumuno. Kaya nga doon sa hadith na
Ida duyatil amana pantadiris saa. Kapag nawala na ang amana, ay hintayin mo ang araw ng paghuhukom. Ng amana na tinutukoy dito ay ang pamumuno. Kasi ang pinakamabigat na amana, kumbaga sa mga tao, ay ang pamumuno. Dahil ang namumuno, ang bawat sabihin niya, ang bawat gawin niya, ang bawat desisyon niya ay merong epekto sa kanyang mga nasasakupan. At ang magiging epekto na ito ay either mabuti o masama. Lahat ng gawin niya may epekto. Lahat ng gawin niya ay merong epekto. Diba? Si Manong, di ba? Lahat ng gawin niya sa totoo lang may epekto. O bawat sabihin niya, o bawat gulo na kasangkutan niya, may epekto sa atin. Siyempre, pati mga kabutihan na gagawin niya, may epekto rin sa atin. Ibig sabihin, makikinabang tayo. Pero lahat ng gagawin niya, may epekto. Ngayon, paano na lang yan kung yung pinuno palpak? Yun nga talaga, mas malaki nga ang epekto na masama. Mas malaki ang epekto na masama. Dito nga, wayu'tamanu fiha al-khain, sa mga araw na ito ng panahon ng panlilinlang, pagkakatiwalaan ang mapanlinlang. Wayukhawwanu fiha al-amin, at hindi pagkakatiwalaan ang mapagkakatiwalaan. So baliktad na baliktad talaga, baluktot na baluktot ang magiging standard ng mga tao sa kanilang moralidad. At ito ay kasabay na nga ng pagbabago din ng moral standard ng mga tao sa pangkalahatan. Sa panahon nga natin ngayon, yun nga, morality, kumbaga, ang moral standard natin, baluktot na talaga kasi hindi natin, kumbaga parang minsan ang hirap intindihin na paanong darating ang mga tao sa ganitong sitwasyon na baluktot ang kanilang pag-iisip. Siyempre, yan ay dulot na rin ng unang-una, pangliligaw ni Satanas, siyempre sa pahintulot ni Allah, at siyempre sa paglaganap ng mga ligaw din na mga katuroan. Sa pamagitan ng social media, mas bumibilis ang paglaganap ng mga ligaw na katuroan at mas nakakakita ang mga mapanlinlang ng mga tao na tatangkilik sa kanilang panlilinlang. Mas mabilis na kumakalat ang kanilang ideolohiya at nakakakita sila, mabilis silang nakakakita ng mga magsisimpatya, makikisimpatya sa kanila. Dahil doon nabubuo yung kanilang puwersa. Nagtutulungan sila at nagsusuportahan sa isa't isa. Biruin niya kabadingan na lang, usapin sa kabadingan. Napakalinaw na ito ay ipinagbabawal sa Islam. Tapos bandang huli, sasabihin pa ng vlogger, mangyayari ang kabadingan sa paraiso dahil ibibigay ni Allah ang lahat ng pagnanasa ng tao sa paraiso, waliyadu billah. Saan napupulot ng tao yung ganun? Napupulot niya yun, o nasabi niya yun, o nagkakaroon siya ng motivation para sabihin yung bagay na ganun kasi meron siyang pakikinabangan sa sasabihin niya niya. Sukdulang magmukha siyang tanga. Sukdulan na wala sa batayan ng kanyang sinasabi, importante, sisikat siya sa kanyang sinasabi. Importante, sisikat siya sa kanyang sinasabi. Kung meron mang monetization sa kanyang pagsikat, edi mas madadagdagan siya ng motivation sa kanyang ginagawa. Kaya ngayon yung mga tao sa Banala, nakaawa na nakakainis yung kanilang mga pinagagawa. Lahat ng tao na lang gusto maging vlogger. Kayong kambal, gusto yung pangarap nyo ba maging vlogger? Buti hindi naisip yun. Ha? Yung nanay nyo. Huwag niyong gayahin yun. Pumasyal kami minsan ni Choco sa museum. Nung tagal na, 2 taon na natin nakalipas ng 2023. Sa National Museum tsaka sa yung bahay ni Aguinaldo sa Kawit. Hindi mo na ma-enjoy yung pamamasyal mo Kasi kada liko mong ganyan, may vlogger. Masasagap ka ng camera nila, tapos nandun ka, nagmumuni-muni ka sa mga bagay-bagay na nandun makasaysayan. Tapos yung vlogger, maririnig mo, nagkukwento rin siya. At mali-mali naman yun yung sinasabi din niya. Gusto mo naman batukan Pwede ba manahimik ka? Inistorbo mo yung
mga tao. Lahat na lang ng tao gusto maging vlogger. Kung sa usapin na yun, di ba? Sa usapin na yun, kumbaga kasaysayan, di ba? O pagpe-present ng mga information. Hindi na nakakatuwa kung yung vlogger mali-mali yung sinasabi. Paano pa sa Islam? Na posibleng yung kanyang sinasabi na mali ay hahantong pa sa shirk at kufur at paniniwalaan ng iba. Di nangaral siya ng shirk at kufur at pagsuway kay Allah sa napakamapanganib ng mga bagay na ito. Hindi nga natin alam sa paanong kumbaga, ganun na lang siguro talaga umiiral ang gabay ni Allah. Ginagabayan ni Allah yung kanyang nais na gabayan at sino mang karapat dapat na mailigaw, inililigaw talaga ni Allah. Kahit nasaan pa siya o kahit sino pa siya. Kasi maaring yung tao, talaga galing siya sa pamilyang Muslim, nakapag-aral naman, pero baluktot yung kanyang pag-unawa, maaring mangyari talaga ang ganoon. Si Allah ang mayroong kompletong kapangyarihan sa lahat ng kanyang mga nilikha. Nalalaman niya kung sinong karapat dapat na gabayan at nalalaman niya kung sinong karapat dapat na mailigaw. Ayun nga, wayantuku fiha ar-ruwaybidah. At sa panahon na ito ng sanawatu kadaat, sa mga taon ng panlilinlang, ng mga mapanlinlang, sa paghahari ng panlilinlang at mga mapanlinlang, na pasisinungalingan, na patotohanan ditong sinungaling at pasisinungalingan ng makatotohanan, pagkakatiwalaan ang mandurugas at hindi pagkakatiwalaan ng mapagkakatiwalaan, magsasalita sa mga panahon na ito, sa mga taon na ito, ang ruwaybidah. Yung ruwaybidah, salita ito ng, kumbaga, ang sa pangkalahatang kahulugan nito, yung ruwaybidah, tasgir ito pagpapaliit, kumbaga. Yung literal na kahulugan ng ruwaybidah, kumbaga tao na, kumbaga, yung rabid, tao na, kumbaga, naglalaro lang, o kumbaga, naglalaro na nga lang siya, tas maliit pa siya. Ganun siya kawalang kwenta. Pero itong ruwaybidah na ito, kapag nagsalita, pinaniniwalaan nga ng mga tao at sinusuportahan ng mga tao. Kaya nga nagtanong yung mga sahaba, wa mar ruwaybidah? At ano ang ruwaybidah o sugo ni Allah? Qala, ar-rajulu tafi yatakallamu fi amril amma. Ito raw ay yung taong tanga. Yung ruwaybidah, ito yung taong tanga, bobo, walang nalalaman, pero mahilig siyang magsalita tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa pangkalahatan sa mga tao. May kinalaman sa relihiyon, may kinalaman sa politika, may kinalaman sa anumang bagay at nagmamarunong siya rito at siya nga ay pinaniniwalaan at tinatangkilik ng mga tao. Siya ay pinaniniwalaan at tinatangkilik nga ng mga tao. So itong ruwaybidah na ito, maaaring manggagaling itong tao na ito mula sa mga tao na wala talagang pinag-aralan, ni hindi marunong magbasa ng Quran. At syempre maaaring mangyayari na ito ay magiging tao na kabilang sa mga nakapag-aral naman, pero baluktot ang kanyang pag-unawa. Yung pag sinabing ruwaybidah, not necessarily ibig sabihin ito walang pinag-aralan. Kasi maaaring may pinag-aralan yung tao pero naliligaw pa rin siya. Katulad nga yung sinasabi ko sa inyo minsan, yun nga si Ibn Sina na philosopher, nag-aral yun, nakapag-aral yun. May mga nagsasabi pa nga hafid ng Quran yun. Pero baluktot ang kanyang pag-unawa sa akida. Sinusukat niya ang pagiging tama ng akida kung ito ba ay sang-ayon sa filosofiya ni na Plato, Aristotle at iba pa. So sinong gagawa nun? Kufur talaga yun. Sasabihin mo tama o mali ang anumang turo ng Islam dahil sa filosofiya ng mga Griego. Sinong matinong tao, sinong matinong Muslim ang gagawa ng bagay na yun? Nasasabihin niyang tama o mali ang anumang katuruan sa Islam dahil lang sa filosofiya. Hindi ganon. Baligtad dapat. Titingnan natin kung tama ba o mali yung filosofiya ng mga tao ayon sa Islam. Hindi yung Islam ang itatama natin o imamali ayon sa filosofiya ng mga tao. Kaya nga sinabi ni Sheikh rahimahullah, wa man ta'ammala fi ahwali
ala min al-yawm wajadna annana na'ishu hadha al-asr alladhi akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anhu. Sa sino man na nagmumuni-muni sa kalagayan ng mundo natin ngayon, ay matatagpuan nga natin na tayo ay nabubuhay na sa panahon na ito na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falkadibatu min al-kuffari wal mushrikin alladhina yamlikuna wakalat al-anbiya wal idha'at wa man ala tarikihim isaddaqun. Sa itong binanggit dito ni Sheikh, sa itong Ruwaybidah natin sa sarili Muslim lang. Sa maaring hindi siya Muslim din, pero pinaniniwalaan nga siya ng mga tao. So tulad nga na sinabi ni Sheikh Omar al-Ashkar rahimahullah, na mayroong mga sinungaling na kabilang sa mga kuffar at musyrikin na sila ang mga namumuno sa media at sa iba't iba pang mga tagapaghatid ng impormasyon at balita, at pinaniniwalaan naman sila at sinusunod ng mga tao. Pinaniniwalaan sila at sinusunod ng mga tao, kahit nalalaman ng mga tao na sinungaling sila. Ganyan ang nangyayari sa balita, sa pagbabalita halimbawa. So meron ng tinatawag na agenda setting. Sa journalism, may tinatawag na agenda setting. Kinokontrol ng mga editor ng mga balita, either TV o dyaryo o radyo, internet o ano paman, kung anong balita ang mahalaga. Yung mahalagang balita para sa kanila, inilalagay sa umpisa ng balita, sa front page ng dyaryo, sa front page ng web page, ng website, sa unang bahagi ng balita sa TV o radyo, at lagi nilang binabanggit. Samantalang yung mga hindi mahalaga, nilalagay nila sa dulo o hindi na talaga nila mababanggit. Hindi na nila mababanggit. At ang agenda setting, makikita natin yung halimbawa na lang sa usapin sa mga Muslim. Kapag Muslim ang kriminal, nababalita. Nababanggit pa nga Muslim eh. Pero pag Muslim ang biktima, hindi na yung mababalita o kaya hindi babanggitin sa balita Muslim yung biktima. Halimbawa niya sa mga terorista, sumalakay yung terorista sa mga Hudyo, ibabalita. Sumalakay yung terorista sa mga Kristiyano, ibabalita. Pero kapag ang terorista, yung tinutukoy ko, terorista na kabilang sa mga Muslim, sumalakay sa Muslim, hindi inibabalita na nabibiktima rin pala ng ISIS, ng Abu Sayyaf, at ng iba pa, ang mga Muslim. At mas maraming ang biktima nila Muslim sa totoo lang, pero hindi na binabalita. Tapos maaari rin siyempre yung kuffar na terorista, halimbawa yung gobyerno ng Israel, papatay ng mga bata, hindi na rin yun ibabalita. O kaya, pagmumukhain na lang, baligtad yung balita. Bawa niyan yung pinasabog ng mga Hudyo na mga ospital sa Gaza, ibabalita nila doon, pinasabog yun kasi pinaghihinalaan na ginawa yung kampo ng mga terorista. Pero dinownplay nila, hindi nila binigyan ng malaking halaga ang buhay ng mga inosente na nalagas doon sa pagsalakay ng mga Hudyo sa institusyon na sibilyan. So, yun yung agenda setting at nangyayari ngayon. Yun sa mga taon ng pagsalakay halimbawa ng Amerika sa Afghanistan at Iraq, nandun lahat ng mga reporter sa iba't ibang mga media agency sa buong mundo. Pero kasama lang nila Amerikano, na natututukan lang nila yung sentimiento ng mga Amerikano, ng mga British, pero hindi nila natututukan kung ano yung kalagayan ng mga sibilyan na nadadamay sa gulo, o kaya walang makain, o kaya walang mainom na tubig, o nadidisplace mula sa kanilang mga tahanan. So ito nga, yung kasinungalingan nila, kumbaga, mas kikita kasi yung balita kung ang ibinabalita nila ay tungkol sa digmaan. Pero yung katotohanan ng digmaan na mayroong nabibiktima rito ng mga inosente, hindi masyadong mabenta sa mga balita. Kinikilala yun ng mga awarding bodies, pero pag manonood ang tao ng balita, gusto niya aksyon, gusto niya may nakikita siyang tangke na nagpapasabog, eroplano nagbabagsak ng bomba. Yun ang gusto makita ng mga tao. At yun din nga yung pinagbibigyan ng mga namamahala sa mga balita na ito. Kaya nga sa kabilang banda, may kabutihan din yung internet. Kasi dahil sa internet, halimbawa, lumitaw yung Al Jazeera na nagbabalita ng mas madalas ayon sa panig ng mga Muslim
na sa ilang pagkakataon, binomba pa nga yung Al Jazeera ng mga Hudyo At binibiktima rin sila talaga ng mga kalaban ng mga Muslim. Alhamdulillah, napapalitaw nilang katotohanan, pero sa pangkalahatan, ganito yung nangyayari. Yung mga sinungaling na mga reporter at mga journalist, sila yung nananaig sa pagbabalita. Ngayon nga, wa ahlus sidki wal adli yukadzabun. Pero yung mga makatotohanan at makatarungan, pinasisinungalingan sila. Pinasisinungalingan sila. Wal ummatul islamiyya tada'u amwaluha fi aidi al-khawana al-kafara. At ang mga Muslim daw, inilalagay din naman nila yung yaman nila sa kamay ng mga mapandinlang na mga hindi mananampalataya. Nilalagay ng Saudi Arabia, halimbawa yung pera nila sa bangko ng kuffar. At ito na nga yung usapin ng tinatawag nilang petrodollars. Ang Amerika, na siyang nag-develop ng pagmimina ng langis sa Saudi Arabia, naglagay sila sa Saudi Arabia ng mga kondisyon. Halimbawa niyan, yung kanilang langis ay pwede lamang nilang ibenta sa presyo ng dolyar. At ang kinita naman nila mula rito ay dideposito nila sa mga bangko ng Amerika o mga pinahintulutan ng mga Amerikano na bangko na pagdedeposituhan nila ng dolyar din. Sa bandang huli, ang Amerika ay mas nakikinabang sa langis ng Saudi Arabia at maaaring nangyari din ito sa iba pang mga bansa. Mas nakikinabang sila kaysa sa iba pa. At ito nga yung sinasabi ng ibang mga istorya na nagiging dahilan na kung bakit hawak talaga sa leeg ng Amerika ang Saudi Arabia. At nagtangka si King Faisal na kumawala sa hawak na ito ng Amerika pero pina-assassinate siya. Binaril siya ng pinsan niya. Hindi pala siya nilason. Unang pagkakalam ko nilason, binaril siya ng kanyang pinsan. Yan nga, وَيُؤْتَمَنُونَ عَلَى ذَلِكَ. At pinagkakatiwalaan daw ng mga Muslim ang mga bangko ng kuffar. وَيُخَوَّنُ الْمُسْلِمُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. At ang mga Muslim nga ay itinuturing na mapanlinlang at hindi pinagkakatiwalaan sa anumang bagay na may kinalaman dito, sa pamahala sa yaman ng mga bansang Muslim. وَقَدْ تَقَلَّمَا فِي شُؤُونِ الْعَالَمِ التَّافِهُونَ مِنَ الرِّجَالِ. At ang marami sa mga walang kwentang tao ay nagsasalita tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa politika o sa pangkalahatan ng mga bagay-bagay sa mundo. وَقَادُوهُ قِيَادَةَ Hawja, tusyaku an tudmirul basyariya jama'a. At bukod doon sa mga tao na nagsasalita na wala namang nalalaman, ang mga mangmang din ng mga pinuno ay nagiging pinuno ng mga tao na halos dulutin nila na mawasak ang sangkatauhan lahat-lahat. Waliyadu billah. So ito yung isa sa mga tanda ng araw ng paghuhukom na kasalukuyan natin na nasasaksihan, waliyadu billah. Susunod insyaAllah, yung syurtatu akhir zaman, alladina yujliduna annas. Sa dulo daw ng panahon, ay magkakaroon daw ng mga tao na pamumunuan nila mga tao, lalong-lalo na yung mga pulis bilang halimbawa, at taapihin nila yung mga tao sa pamagitan ng literal na paglatigo sa kanila. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.